In a stunning but not expected reversal of fortune, the seemingly invincible and untouchable erstwhile head of the lower house of Congress plunged from the heights of political power to the depths of historical oblivion. He resigned in ignominy following the unprecedented, massive, and plunderous corruption of the flood control projects committed by the named and unnamed members of the lower and upper houses of the legislature in conspiracy with the project contractors and in collusion with corrupt officials of the Department of Public Works and Highways. Billions of taxpayers' money and foreign loans have been siphoned from the National Expenditure Program and pocketed by the syndicated scoundrels. Ang pamagat po ng ating artikulo, lumabas kahapon sa The Manila Times, disgrace fall from power, na ibig mong sabihin, ang nakakahiyang pagbagsak sa kapangyarihan. Sa hindi masasabing hindi inaasahan, pero nakakagulat na pangyayari, ang puno ng Cámara de Representantes, Speaker Martin Romualdez, na 3 taon na rin ang hindi natitinag sa kanyang pwesto. 3 taon na rin na walang makapasok sa kanya. Ibig sabihin ng walang makapasok. Ibig sabihin hindi siya makante. Hindi siya magalaw. Masyado siyang napakalakas, masyadong napaka-influensya. Ay bigla na lamang na ito ay bumagsak mula sa pinakamataas na masasabi ninyong heights of political power. Ibig sabihin, pinakamataas na may posisyon sa politika. At ito, mula sa taas, ang bagsak naman ito, sa kasaysayan ng putikan o sa kasaysayan ng kalkulan. Kaya nakakaya. At nangyari ito dahil sa kalakaran dito sa ating bansa kung saan bilyong-bilyong pera ang ninakaw ng di umano. At saka marami ng ebidensya ang lumalabas ng mga marami dyan sa Kamara ng Representante na nagipagsabwatan sa mga pribadong kontraktor at mga opisyalis dyan sa DPWH kung saan yung mga pondo para sa flood control projects ay ninakaw. Yan po ang background ng pagbagsak at pagbitiw sa tungkulin ni Martin Romualdez.